Ngayon, usapan natin yung tungkol na nag-abroad ka. Kasi kadalasan naman iniisip ng mga iba na pag nag-abroad ka, marami ka ng pera, may pera ka, may ipon ka kasi malaki ang sahod dito. Hindi naman ganun. Kasi may pera ka, may sahod ka, siyempre papadala mo din. At saka ang mahal ng mga bilhin dito, alam nga naman di ka kakain, di ka bibili ng napkin mo, di ka bibili ng ano mo. So ganun lang din yun, hindi siya, tama lang talaga. So ngayon, tulad sa sitwasyon ko, siyempre isipin iba, wala, yung nag-abroad na minamalas. Hindi ko naman masasabing malas kasi kahit papaano sa pag-abroad, siyempre nagkapera ka, ganun. Pero siyempre inuuna mo talaga yung pamilya mo. Kasi yung mga tao na hindi naman dapat mo pa mauna kasi di mo pa kaya eh. Ganun naman talaga eh. Kung isipin nila madamot ka, wala kang maibigay. Hindi kasi ganun. Yung pera mo tama lang. Inag-uulam na nga lang ng sardinas, itlog dito. Para lang makatipid. Kasi iniisip nila, pag nasa abroad ka, ganun-ganun. Hindi ganun kadali ang lahat. Hindi ganun kadali. So ngayon masasabi, nag-abroad na malas, walang naiipon, walang mga ganito. Hindi yan. Kasi ganun talaga ang buhay. May mga plano kang dapat gawin pero na hindi siya natutuloy kasi minsan hindi natin hawak yung gusto nating mga gawin kasi may mga dumalating talaga ng mga pangyayaring hindi natin alam, na surprise na tayo, maganda man o mabuti. Pero ako sa mga na-experience ko ngayon, iniisip ko na lang, experience ko to sa buhay ko na ganito pala. Lalo na yung naranasan kong tumagal makikisama sa trabaho ng ilang taon. Doon ko nakikilala yung mga tao. Doon ko na-experience kung paano. Doon ko na nung tungkol sa amo, sa kasamahan, sa ibang tao. Kaibang experience siya. So hindi ko pa din masabi na nag-abroad ako, na minalas ako. Kasi ito, may natutunan naman ako eh. Sa trabaho, sa ipaghalubilo ng mga tao, sa mga nakilala ko, marami akong nalalaman. So na-i-apply ko siya sa sarili ko ngayon. So hindi man ako perfectong tao, ang dami ko ding mga mali sa buhay, pero doon ko na-realize na kahit pa pala anong ginagawa ng ibang mga tao, hindi natin yan obligasyon pakialaman yung buhay nila, kasi buhay nila yun eh, choice nila yun. Di mo naman buhay yun. So, buhay nila yan. Hindi ibig sabihin dahil ganun yung background nila, magkakaroon na tayo ng tanim ng galit kasi ganyan siya. Kasi out yan eh. Kasi iba naman yung sa ginagawa niya at sa kaugali niya. Magkaiba yun. Siguro nga may connect, pero para sa akin, hindi yan basihan para magkaroon ka ng galit sa tao at saka hindi mo na siya i-respeto. Siguro nga may mga ganun, pero kailangan talaga minsan buksan din natin yung isip natin. Kasi yung mga tao na ganun, pwede naman nating i-guide o ganyan. Pero ganun talaga ang buhay. Hindi mo alam eh. Ngayon mabait ka, sunod na buwan, sunod na taon, demonita ka na. Nagbabago kasi. Nagbabago talaga ang tao. Hindi mo masasabing lagi na lang siyang gano'n na level. Lalo na nga pag may pera, sinasabi na nilang magbabago eh. Pero ako, wala naman ako mababago kasi wala pa din akong pera. Yun nga, nag-abroad ako. Kahit pa paano siguro may nagawa akong konti. Hindi talaga tulad dati na wala talaga akong naibigay halos. Talagang zero, maibigay ko lang naman. Parang muta lang. Hindi naaabot ng 1,000. So at least kahit papaano na experience kung magpadala ng ganito, pero siyempre inuuna ko yung pamilya ko. Pero masakit lang na yung mga taong nilalapitan ko noon na kahit sabi ko kahit pamasahe lang 500, maalalayan ako bago ako umalis. Sila pa yung nagtampo sa akin na wala akong maipadala sa kanila. Nung humingi ako ng tulong sa kanila, wala nga silang naiabot sa akin. Mga panahon na yan, na hirap ako. Kailangan ko ng tulong, wala sila. Hindi nila ako binibigyan. Pero nung nandito na ako, isi-isi nila na ako hingiin na, ayan, bigyan mo ako pang puhunan. Di ba? Ganun kalupit.